Hello! Magandang araw! Have a nice day, grade 6 nito. Kamusta kayo? I hope everybody is fine and safe. I'm Teacher Self together with Teacher Jazz, Teacher Karen, and welcome to new lesson about photosynthesis. Nakikita niyo ba ang nasa larawan? What do all these living things have in common? Tama! They are all green, they grow, and they need sunlight. Mga bata, tandaan nyo na ang lahat ng nabubuhay, maliit man o malaki, ay may mga katangiang nagpapakita na sila ay tunay na nabubuhay. Una, ang lahat ng organismo ay binubuo ng selula na may genetic instruction o mga tagubilin kung paano sila dapat lumaki at gumana. Ikalawa, sila ay gumagamit ng enerhiya, ang tao at hayop mula sa pagkain at ang halaman mula sa araw. Ikatlo, ang mga nabubuhay ay lumalaki at nagpaparami upang magpatuloy ang kanilang uri. Ikaapat, sila ay tumutugon sa kapaligiran tulad ng halaman na lumalapit sa liwanag o hayop na umaatras kapag may panganib. At huli, may kakayahan silang magbago o mag-evolve sa paglipas ng panahon upang makapagbigay sa kanilang kapaligiran. Next, how do plants get their food if they cannot eat like humans or animals? Tandaan grade 6, nakukuha ng mga halaman ang kanilang pagkain sa pamamagitan ng paggawa nito mismo sa isang prosesong tinatawag na photosynthesis. Ginagamit nila ang sikat ng araw, tubig mula sa lupa, at carbon dioxide mula sa hangin upang makagawa ng asukal na nagsisilbi nilang pagkain. Nangyayari ito karamihan sa kanilang mga dahon, kung saan hinuhuli ang chlorophyll, ang sikat ng araw upang makatulong sa paggawa ng pagkain. Okay, class! Ngayon naman, tingnan natin itong simple diagram ng photosynthesis. Makikita niyo dito ang araw, isang halaman na may dahon, ang hangin sa paligid na may carbon dioxide, at ang mga ugat sa ilalim ng lupa na sumisipsip ng tubig. Ito ang araw. Dito lang gagaling ang sunlight. Ito naman ang dahon ng halaman. Dito nangyayari ang photosynthesis. Ang hangin sa paligid ay may carbon dioxide na pumapasok sa dahon, at ang mga ugat ay kumukuha ng tubig mula sa lupa. Ngayon, isipin niyo ang dahon na parang solar panel. Katulad ng solar panel na kumukuha ng energy mula sa araw, ang dahon ay kumukuha din ng sunlight. Ang energy na ito ay ginagamit ng halaman para gumawa ng sarili niyang pagkain. Sa proseso ng photosynthesis, pinagsasama ng halaman ng sunlight, tubig, at carbon dioxide, at ang resulta, glucose. Ito ang pagkain ng halaman at oxygen na inilalabas sa hangin. Ang mga dahon naman ay may maliliit na butas sa ilalim na tinatawag na stomata. Sa pamamagitan ng mga butas na ito, kumukuha ang halaman ng carbon dioxide mula sa hangin. Mahalaga ang carbon dioxide para sa halaman dahil ito ang isa sa pangunahing sangkap na kailangan nila upang makagawa ng pagkain sa proseso ng photosynthesis. Kung paano kailangan natin ng oxygen para mabuhay, ganoon din naman ang kailangan ng halaman ng carbon dioxide upang makagawa ng enerhiya at magpatuloy na lumago. Umiinom ng tubig ang mga ugat mula sa lupa, umaakyat ang tubig sa tangkay at papunta sa mga dahon. Tumutulong ang tubig para manatiling matatag ang halaman at lumaki, at kailangan din ito para makagawa ng pagkain. Okay class, ngayon pag-uusapan natin kung paano gumagawa ng pagkain ang halaman gamit ang dahon.
Sa dahon, nangyayari ang paggawa ng food ng halaman. Parang kitchen o kusina ng halaman ang dahon. Sa loob ng dahon, may tatlong bagay na nagsama-sama para makagawa ng pagkain. Sunlight or energy galing sa araw. Carbon dioxide na galing sa hangin na nakukuha mula sa paligid. Water na galing sa lupa na ina-absorb ng roots. So, paano nga ito nangyayari? Kapag tinamaan ng araw ang dahon, ginagamitan ng halaman ang carbon dioxide mula sa hangin at tubig mula sa lupa para gumawa ng food or pagkain. Ang tawag dito ay photosynthesis. Okay class, this time gagamit tayo ng partially filled diagram ng photosynthesis. Ibig sabihin, hindi kumpleto ang diagram na ibibigay ko sa inyo. May mga kulang na parts na kayo ang maglalagay. Bawat book, bibigyan ko ng diagram na may arrows at ilang labels na naka-place na. Halimbawa, makikita ninyo na may arrow papunta sa halaman, pero walang label kung ano ang input. Ang trabaho ninyo ay kumpletuhin ng diagram gamit ang tamang labels: sunlight, water, carbon dioxide, glucose, at oxygen. Basahin niyo muna ang diagram, tapos pag-usapan niyo bilang grupo kung ano ang kulang. Bigyan niyo ng tamang label sa mga arrows at boxes. Tandaan, ang input natin ay sunlight, water, carbon dioxide, at ang ating mga outputs naman ay glucose at oxygen. Siguraduhin na tama ang sequence ng proseso. Ang inputs ay pumapasok sa halaman at ang outputs ay lumalabas pagkatapos ng photosynthesis. Pwede rin kayo magdagdag ng short notes para mas malinaw. Magtrabaho kayo as a group. Lahat dapat may ambag sa pagkumpleto ng diagram. Mayroon kayong 10 minuto para tapusin ito. Pagkatapos, bawat grupo ay magpe-present ng kanilang kumpletong diagram. Dito ay explain nyo kung paano nyo napunan ang mga kulang na parts. Paano ito nagpapakita ng proseso ng photosynthesis. Alright, let's begin. Lalakad ako para tulungan kayo at sagutin ang inyong mga katanungan. Alright class, ngayon dahil alam niyo na ang labels at proseso sa photosynthesis, ngayon gagawa tayo ng isang hands-on activity para mas maintindihan natin kung paano gumagana ang photosynthesis. Magtatrabaho kayo in groups para gumawa ng isang visual model ng proseso gamit ang materials na ibinigay ko. Bawat group ay makakatanggap na isang sheet ng Manila paper, arrows, at mga cutouts ng sunlight, water, carbon dioxide, glucose, at oxygen. Ito ang mga main ingredients at products ng photosynthesis. Ang task nyo ay i-arrange ang mga cutouts sa papel para ipakita ang tamang sequence ng photosynthesis. Gumamit ng arrows para ipakita kung paano pumapasok ang inputs, which is sunlight, water, at carbon dioxide sa halaman. Pagkatapos, ipakita kung paano naman napuproduce ang outputs ng glucose at oxygen. Siguraduhin na maglalagay kayo ng short labels para ma-explain ang bawat part. Halimbawa, pwede nyong ilagay na sunlight is equals to energy source o glucose equals to plant food. Keep it simple pero clear. Magtrabaho kayo bilang isang group, lahat dapat ay may contribution sa paggawa ng model tulad kanina. Meron ulit kayo dito 5 minuto para gawin ang activity na ito. Kapag tapos na ang inyong model, bawat group ay magpe-present ulit ng kanilang ginawa sa klase. I-explain nyo kung paano pinapakita ng diagram mga steps ng photosynthesis mula inputs hanggang outputs. Okay, let's get started. Maglalakad-lakad ako upang tulungan kayo at sagutin ang inyong mga katanungan tulad kanina. Okay class, balikan natin ang mga natutunan natin ngayong araw. Magtatanong ako at sasagot kayo base sa napag-aralan natin. Handa na ba kayo? Okay, ito ang unang katanungan. Ano ang photosynthesis? Magaling! Ang photosynthesis ay ang proseso kung saan gumagawa ng sariling pagkain ang mga halaman gamit ang sikat ng araw, tubig,
at carbon dioxide. Ito ang paraan ng halaman para magluto ng pagkain sa kanilang dahon. Dumako naman tayo sa pangalawa, katanungan. Ano ang tatlong kailangan ng halaman para gumawa ng pagkain? Tama! Kailangan ng halaman ng sikat ng araw, tubig, at carbon dioxide. Ito ang tatlong bagay na magsasama-sama sa dahon para makabuo ng pagkain. Dumako naman tayo sa pangatlo at kahulihang tanong. Bakit mahalaga ang photosynthesis sa tao? Napakahusay! Mahalaga ang photosynthesis sa mga tao dahil nagbibigay ang mga halaman ng oxygen na ating nilalanghap at gumagawa sila ng pagkain na kinakain ng mga hayop at tao. Kaya tatandaan natin, ang halaman ay gumagawa ng sariling pagkain. Sikat ng araw plus tubig plus carbon dioxide equals pagkain sa dahon. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng oxygen at pagkain para sa lahat ng nabubuhay. Napakahusay ng inyong sagot. Okay class, tapos na tayo sa ating aralin. Ngayon ay magkakaroon tayo ng evaluation test para masukat kung gaano ninyo naunawaan ang ating lesson. Here are the instructions. Write the letter of the correct answer. Question number 1. What do plants produce during photosynthesis? A. Oxygen, B. Nitrogen, C. Smoke, D. Sugar. Question number 2. What part of the plant absorbs water? Letter A. Leaves, B. Roots, C. Stem, D. Flower. Question number 3. What gas do plants need for photosynthesis? Letter A. Carbon dioxide, letter B. Oxygen, letter C. Hydrogen, or letter D. Nitrogen. Question number 4. Where does photosynthesis mostly happen? Letter A. Roots, B. Stem, C. Leaves, D. Flowers. Last question, number 5. Why is photosynthesis important to humans? Letter A. It makes plants look pretty. Letter B. It gives oxygen and food. Letter C. It produces smoke. And letter D. It gives energy to machines. Hanggang sa muli, paalam!